So in today's video guys, recently alam ko sa inyo lahat kayo medyo high blood in terms of electric bill ng inyong mga consume sa kuryente. So in this video, i-discuss natin kung magkano nga ba yung consumption ng piso wifi sa bill ng kuryente natin. So, iisa-isahin natin yung mga components na kumukonsumo ng kuryente kasi nga walang nakatira dito, wala sila Ate Aida. So, ang nangyayari is perimeter light lang ang gumagana, then yung piso wifi. So, yung bill dito is galing lang sa piso wifi itself. So, lahat yan i-discuss natin right after this clip. So guys, primary, we have here tatlong antena. Ayun o, nasa taas. Dalawang 314N tsaka EW73. And then we have here yung piso wifi. Tara, pasok tayo sa loob. So primary, meron ako dyan CCTV and meron din tayong CCTV dito sa loob. Ayan, mamaya makikita nyo yan. And then we have here 3 watts na ilaw. Dati 15 watts yan gamit ko. Ngayon ginawa kong 3 watts. And yun, yung photo sensor. Yung photo sensor, siya yung nagbubukas ng ilaw kapag madilim na. So, automatic siyang nag-on. Nakasaksak lang siya palagi. So, yon. We have here, router na dual band. Ito yung gamit ko sa PPPoE na nakakonect yung CCTV. Kasi pagka sa piso wifi lang, walang password sa piso wifi, hindi siya gagana sa CCTV kapag yung piso wifi lang. Kailangan may password yung wifi. So ayun. So yan. And then dito na tayo sa part na to. So guys, ayan, meron tayong media converter dito. And yung recently binlog natin na galing yan sa yung media converter A nandun sa main bendo. So eto media converter B. And then we have here router na TP-Link C24 na may dual band din. And then ayun, yung dalawa is power supply ng bendo natin and power supply ng antena. Sa loob, dito muna sa labas pala. So eto yung display and then meron tayong 12 volts na ilaw. Yan, continuous to, 24/7 yan umaandar. And eto yung light indicator kapag nag-insert coin. So eto gumagana rin to kapag mag-insert coin ang mga client. So inside ng ating piso wifi, ayan, meron tayong RGB pan and we have here, actually sub-bendo to. Well, konti lang naman yung yung pagkakaiba ng sub-bendo tsaka ng piso wifi itself. So ayan, we have here ESP32 and custom board. So ayan, CCTV, ayan, mga saksakan. Ayan. At i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung consumption ng ating piso wifi. So guys, ayan, ang bill natin is 336. Walang previous binayaran ko lahat yung nakaraan. So ayan yung consumption. Dati nagre-range lang ako ng 250 ganun, 200. Ngayon is 336 dahil sa pagkadami-daming mga kung ano nakadikit diyan na charges. So yun, at least may idea kayo kung magkano yung consumption. Ayan, 22 kilowatt. Yan. Dati nga, naka 15 watts yung ilaw ko ng perimeter light. Ginawa ko ng 3 watts eh. Ganun pa rin. Hindi, imbis na bumaba, lalong tumaas. So guys, I hope nakakuha kayo ng idea kung magkano yung consumption ng piso wifi. So ayan, wala naman kasi nakatira. So ang nangyayari, talagang consumption lang talaga ng piso wifi. Yung bill na pinakita ko sa inyo kanina. So right now, kaya tayo nandito, not just to vlog kasi mag-upgrade tayo. Lalagay natin tong gigabit switch doon sa piso wifi kasi nga, as you can notice, doon sa C24 na router, andun nakalagay lahat ng mga port para sa antena. Yun, sa antena natin. So gagawin ko, lalagay ko dito yung mga RJ45 na dadaanan ng internet para at least maging hayahay yung 5G nito pagdating sa gaming. And then, syempre magdadagdag tayo ng konsumo. I think tatanggalin ko na yung CCTV na isa. Yun na lang CCTV na nasa loob ng piso wifi yung may iwan. So, I hope nakakuha kayo ng idea regarding to this
consumption. So, kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, Wi-Fi, video kay e-bike and all about technology, kaibigan, baka naman, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming salamat po and peace out.